Okay na? Klarado ba? Tara po mga kapatid. Amen po, Amen po, amen. amen. So, bakit ganito? Mga po, mga hapon, magandang gabi, magandang umaga, magbuntag sa lahat tanan. Kumusta na kayo diyan? Mainit ang panahon? Umaulan pa diyan sa Pilipinas? May ulan, bro. Maulan. So, kumusta naman ang syopero diyan na sinasabing big revolution? Hindi pa nag-revolution. Yun na, pinagkahintay revolution. Maraming tao pa. Sa EDSA at sa nga. Makikita naman yun sa television yan. Marami pa tao yan. Okay po. So, tuloy natin mga kapatid. Ano ba ang ating pag-usapan? Okay na? Hello. Okay. So, ready na tayo mga kapatid. Kanina lang tayo dyan. Amen po. Ilan ba tayo dito? Dami, no? So, salamat mga kapatid sa inyong pagtugon. So, pagtangkilik sa programang kada Miyerkules. Huwag kada Miyerkules naman tayo. Totoo yan, no? So, kahit na kada Miyerkules, ganito lang tayo. Okay lang mga kapatid. At least mayroon tayo na makukuha. Okay? Maaari rin ito. Sa ating unang pagbasa, yung patungkol sa Propetang Amos, at nakita naman natin na basa na ang sa parte ng propeta talaga, no? Talagang ayaw kasi ng Diyos, Ayaw kasi ng Diyos na magpista-pista, di ba? Na-mention dyan, magpista, celebration, pagsamba. Ano bang inayawan ng Diyos diyan? Okay. Ayaw ba niya kasi dahil ayaw niya yung pista, celebration? Di ba sa liturhiya po, celebration ito, sa pagpupuri, pag-worship, celebration ito, di ba po? Ganun ba ang inayawan ng Diyos dito sa ayon kay Propeta Amos? Na ayaw niya magsamba o ayaw niya magsamba-sambahan lang o ayaw niya yung magpista-pistahan lang? Hindi po. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos maging matuwid at maging may tuloy-tuloy na pagpupuri, hindi pakunwari lang, parang ganun pagkalam ko. Yes, kasi nakita natin na pakunwari nga lahat ito. Kasi sa nangyari sa panahon ni Amos, nandoon yung, okay na, yung tranquilo sila, naibalik sila sa sinasabing hindi mo na sila naalipin, tranquilo lang muna sila. Tapos, nandoon yung abundansya. Abundansya po. Okay? Nandoon yung pasalamat, pagsamba, sa templo, okay yan. Okay yan. Pag-aalay, okay yan. So, yun bang inaaway o inayawan ng Diyos? Yung pagsamba, pagpuri pa sa kaya, hindi naman. Dahil pagkunwari ang ginagawa nila. Kasi ang nangyari po, doon sa Amos, ang exploitation sa kanilang mga alipin naman. Hindi nga sila naalipin. O hindi pa sila naalipin. Pero sila po ang mga amo sa kanilang bahay, may alipin at may mga alipin na pinagsamantalahan. Okay? So, dahil diyan, nakita at narinig na natin ngayon, na sa unang pagbasa pa lang, yung salitang pinagsamantalahan, yung exploitation of the worker, no? Yung hindi binigyan ng tamang oras sa pagtatrabaho o lalo na sa pagbigay ng tawag doon, rest hour, pagbigay ng, magkaroon ka ng rest hour, vacation, or holidays, or ganon po. Hindi ibinibigay yan. At ipinapatungan pa nila na magtrabaho ang alipin. Kasi alipin ibinibinta. Okay? Kasi gano'n naman, magkaroon silang alipin kasi ang tawag doon, binibinta kasi. Binibili kasi ng alipin sa kanila. So, yun po, nandoon ang kasaganahan ng mga amo, ng mga Israelita, gano'n, ay ayaw ng Diyos ito. Kasi exploitation sa kanilang mga alipin. So,
pinagsamantala, bisasamantalahan, at lahat po hindi po makatarungan, hustisya. Okay, hustisya sa mga pobre. Okay, sa mga pobre po. Kasi marami din mga pobre na hindi nila binibigyan ng tulong. Ang tawag doon, ano na lang, wala akong paki, baliwala na lang, daanan sa baba, yun, kaya yung sinasabing Good Samaritan, wala yun sa kanila, wala na yun. Wala yung Good Samaritan. Kasi kanya-kanya ang pang sarili lamang na kapakanan ang inaatupak ng pang sariling tinitingnan lamang at isinasayos. Kasi kanya-kanya maayos sila, masagana sila. Okay? Para sa mga mayaman sa Israel. So ganun din po ang ayaw ng Diyos. Kasi pagkunwari lang iyan at marami silang sinasamantalahan, nilalamangan, yan, pinagkaitan ng malayang tempo sa pagpahinga. Okay? Lalo ng mga alipin at lalo ng mga pobre na hindi po tinutulungan. At panawagan ito sa mga leaders, panawagan ito sa mga mayaman, saan na ang inyong mga kamay? Diyan lang ba sa selebrasyon, sa pista, pagsamba? O lahat na yan ay pakitang tao lamang pagkunwari at sa talagang sa buong buhay ay talagang walang Diyos diyan. Okay, yun po ang nasa unang pagbasa. Kaya nga, kung ito ay unang pagbasa ay may ayon sa Ebanghelyo, saan naman ito maiayon o paano ito maiayon. Okay, titingnan naman natin ang Ebanghelyo. Tingnan natin na kung magkaayon ba. Kita natin ang unang pagbasa, ay Ebanghelyo ganito. Ang Ebanghelyo, si Jesus po napunta, okay, sa Gardeneres, isang nayon. Kinapunta siya at sinalubong sa dalawang tao na inalihan ng demonyo na hindi talaga walang makadaan kasi mabagsik itong masyado. Hindi lang mabagsik kasi talagang mabagsik sila, siga sila sa lugar na yan, kundi mayroon pang ibang kapangyarihan, inalihan pa ng demonyo. At galing ito sa sementeryo, yung bahay nila, ang palaging tinataguan, nandoon sa sementeryo. Kaya nga dito pa lang, mahirap pala yung sinasabi na mas mainam pang matulog sa isang lugar, lalo na sa sementeryo kasi walang ingay, mapayapa. Hindi delikado yan mga kapatid. Dito pa lang, nandyan nga natulog ang mga yung mga inalihan ng demonyo. Delikado. Amen po ba? Marami nagsabi na, pupunta tayo sa sementeryo kasi mapayapa. Walang ingay. Di ba? Pero yun, mahirap pala yun. So, diyan nagmula ang sinasabing dalawang tao na inilihan ng demonyo. So, pinahirapan sa demonyo, natural, at sila po'y naging nagpapahirap din sa yung bayan na yun. So, kasamaan, pagbabala, maging balakid, maging harang, at walang makapunta sa lugar na yan. Di ba po? At sino lang po ang nakapasok? Si Jesus, Panginoon po. Okay. Ngayon nakita natin na sa unang punto pa lang na ating diin ng pansin, na si Jesus po na Panginoon. Hindi ito basta-bastang anak ng tao kasi tao lamang, kundi anak ng tao kasi anak siya ni David na ang anak ng David na anak ng Diyos na naging tao. So, ibig sabihin, nagkatawang tao ito sa magitan ng linya ni David, sa magitan ni Maria Josepe, pero hindi nahinto dyan nga magsabi, ay tao lamang, kundi anak ng Diyos ito. Kaya nga, nakita ninyo at narinig agad sa pagbasa na ang unang sumalubong, okay, at nakakilala ay yung dalawang tao ba na nakakilala kung sino si Jesus? Demonyo dalawa. Dalawang demonyo talaga. Ang dalawang demonyo na nandoon sa dalawang tao. So matindi, no? Sikrito lang ito. So kakaiba talaga ang demonyo nakakilala at mas nakakilala o higit pa nakakilala kaysa atin. Tandaan natin ito mga kapatid. So ngayon, kasi higit pa nakakilala ang demonyo kaysa atin, ay higit kayo makapangyarihan yan kaysa atin. Kaya nga, dala-dala nila yung katawan ng dalawang tao naging balakid, naging hadlang, naging masama sila sa publiko na yon, sa layo na yon. At kasi mas makapangyarihan kasi nandoon ang demonyo sa kanilang dalawa
Kaya nga, ano ang appearance dito? Ano yung ipaparating dito sa atin? Na sino lang ang haharap dito? Ang Panginoon. Ang Diyos po ang haharap. So, sa lahat ng mga pagkakataon pangyari na mayroong ganito, balakid, hadlang, hindi lang pagsubok ka, basta-basta pagsubok, hindi lang basta-basta ang solusyon o problema po. Hindi lang ito basta-basta, kundi kasamaan ng masama na talaga kasi may inalalihan na ng demonyo. Sino lang harap? Ang Diyos Jesus, Panginoon po. Panginoong Jesus, ayon sa Ebanghelyo, natural ang Diyos Ama sa Anak at Banal na Espiritu para tayo po'y mapapadaloy sa ating pupuntahan. Amen po ba? Ganun po ang unang punto na ating diinang pansin na sa lahat ng mga lubhang balakid, hindi na balakid na normal na pasubok, kundi may demonyo na talaga. Sino ang ating kasama? Upang mapapalayo at mapapadaan tayo sa mahirap na daan? Sino po? Diyos. Ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Ito Kristo. Matindi, no? So talaga hindi tayo iwan. At siya po ang harap nito. Kaya nga, okay. So matindi yun ang unang punto na yan. So makakadaan tayo po. Mahirapan man tayo sa anumang normal na pagsubok, kasi normal na pagsubok sa lahat po, may paniwala o walang paniwala, may pagsubok. Pero ito ay talagang kakaiba. May pagsubok at inalilihan pa ng demonyo. So, may ibang kapangyarihan ito. Ang Diyos lang po ang ating mga kasama ito. Okay? So, yan ang punto. Walang harang, hindi mapapapadaan tayo. Kahit maanong lugar na iyan, mahirap, Diyos po ang ating kasama. Okay? Number 1. Number 2 po, titingnan natin ang sinasabing, okay, natakot, no? Di ba, nakakilala na, natakot ang demonyo. Natakot. So, yung pagkakilala at pagkakatakot at hanggang doon lamang, so nakilala, yung aksyon yung pandiwa po, nakakilala at pagkatakot, hanggang doon lamang, aksyon pa rin yan ng demonyo. Okay, dito po sa ating Ebanghelyo, ayon sa ating Ebanghelyo. Okay, ano ngayon ang pangulang punto sa atin? Okay, pag nandyan pa tayo sa ating pagkakilala, kilala natin ang Diyos, kilala natin sa Jesus, Friends of the Bar, Charismatic, Kristiyano man, Katoliko o ano. Nabasa mo bang, kilala ko ng Diyos, kilala ko na si Jesus. Bakit? Kasi marami ka nang binasa, marami ka nang napakinggan, marami ng explanation sa mga pangunahin natin mga speakers, okay. Eh, ba't natatakot ka pa rin? At doon lang ang iyong buhay, o di ba po, ay aksyon lang iyan muna sa mga negatibo nga espiritu. Okay, kasama na ang demonyo. Kung hindi pa naalilihan ng demonyo tayo, ay aksyon lang iyan. Hanggang dyan lang ka sa sinasabing kilala, pagkakatakot, at hanggang yan lang, ay hindi po. Ang bilang Kristiyano, baling anak ng Diyos, hindi ka naupol na panahon, pansin na diinan at manatilit na lang sa pagkatakot. Kasi kademinyuhan pa rin iyan. Okay? Pupunta tayo sa lampas ng pagkakatakot. Ano yung lampas ng pagkakatakot? Na talagang maniwala. Pag mayroong pagkakatakot, ano yung opposite? Yung natakot ka sa may pagkakatakot eh. Ano yung opposite po? Yung pinaka-positibo? Pag may pagkakatakot? Ka. Alam mo yung dapat mong gawin. Kaya mo nang gumawin yung tama. So pag mayroong pagkakatakot, hindi ka na matakot. Opo. So, pag mayroon tayong pagkakilala at pagkatakot, kasi mayroon pag-intervention sa ibang espiritu, mademonyo man iyan o kasarinilan na mayroon tayo o mayroon sa kapwa o kapaligiran, okay po? At hindi lang tayo diyan kasi mayroon na tayong paniniwala. Okay? Kaya nga, don't be afraid. Ang tumbas agad, have faith in God. Sige, maniwala na tayo. So, ngayon, sa Ebanghelyo, ganun ba talaga ang direksyon? Yes po. Yes po. Na hindi kayo maiwan sa pagkilala pagkatakot. Maniwala ka. Kasi tingnan mo ang direksyon ng ating Ebanghelyo. Di ba ang mga 2 tao na may ililihan, di ba nakilala? Di ba may takot? Pero mayroon ba silang paniwala?
Yun ang tanong. Kasi kung may paniwala ka, di ba may action din doon? Ano-ano sinabi ng dalawa? Ayon sa mga demonyo na mayroon sila? Ano sinabi? Oh, Huwag mo bakit kami narito ka? Oh, Huwag mo kami bakit narito ka? Oh, hindi pa panahon. Palalayasin mo na ba kami? Mga ganyan, no? Di ba? Kilalang kilala nila. Kilalang kilala ang nila si Jesus. Di ba? Mga demonyo, movement. Oh, bakit nandito ka? Hindi pa na panahon, di ba? Kung hinihingi nila na sige, palayasin mo kami dito, palabasin mo kami sa 2 taon na to, papuntahin mo kami sa mga baboy. O di ba? So itong action na ito, wala talagang paniniwala. So yun sinasabi, pag ang demonyo ay nakakilala, natatakot sa Diyos, ay mayroon sila diyan. At hindi tayo diyan maiwan. Kasi ilang maniwala na sa Diyos. Kasi talagang may Diyos tayo eh. At napabilang sa Diyos. Okay? Amen po ba? So, ganun ang direksyon. Na mula sa unang punto na sinasabing Diyos ay siyang mangingibabaw sa lahat ng mga balakid na may demonyo na. Diyos po ang mauna kasama natin. Number 2, yung sinasabing hindi tayo maiwan sa pagkilala, yung pakikinig salita ng Diyos at natakot tayo kasi sa kadimonyohan pa rin yan, kundi doon kayo sa paniniwala talaga na tulo-tulo. Okay po, number 2. Okay. Number 3, pupunta sa number 3 na punto. Kasi inisisa lang natin po, ano ang tawag doon? Ina-analyze lang natin, binabalangkas lang natin upang mas lalo pang maklaro maintindihan ang ating pananampalataya dito sa ating ebanghelyo at mapabilis ang ating pagninilay kasi may mga points na tayo. Okay po? So, number 3. Yung number 3 po, yung pagpapalayas. Papalayas ng demonyo at pupunta sa mga baboy. Kawawa naman. Kawawa ba mga baboy? Hindi. Kawawa yung may-ari ng baboy kasi sila yung nagbi-business doon, di ba po? Kawawa naman. Ang dami yung baboy na yun. Tapos, papuntahin mo lang ang mga demonyo at mapunta sa bangin. Hindi ba iniisip ng Diyos iyon? Ano sa tingin niyo mga kapatid? Gano'n? So, yun po ang katumbas. Ngayon, yun po ang katumbas. Nakita niyo mga kapatid, kahit man anong kasaganaan iyan, livelihood, livestock po, kabuhayan iyan. Kahit anong kabuhayan iyan na mayroon ka at nakakasama sa iyo, nakakasama sa atin sa mundong ito, wala yan, palayasin mo na. Di ba po? Kasi may katumbas diyan. Pag mapalayas ka diyan kung ano man ang sinasabing hindi mo naisuko sa iyong buhay at naging hadlang sa pagpunta sa paniwala mo sa Diyos. At anong tawag doon? Nakakadinahan ka? Kadinahan. Ano yung sister niyo pagka nakakadinahan? Ano pang ibang Pilipino diyan? Pagkatagalog? Pagapos sa kasalanan. Oo, naghapos. Ang paggagapos sa kadina na yan, bilanggo na yan, palayasin mo na mga kapatid. Kasamaan man iyan maging kasamaan sa demonyo, kasamaan man iyan sa pag-ugali, kasamaan man iyan sa asal, o kaugalian na hindi talaga tama, ay palayasin mo na. Pero dito sa ating Friends of the Bar, pero dito sa ating charismatic renewal dito sa ating community, hindi na tayo ganon, di ba po? Amen po ba? Di ba po? Nakumpara na natin ating buhay kaysa noon. No? Di ba kakaiba na, no? Di ba noon, wala tayong pakialam dyan. Hindi ko alam eh. Ngayon, kakaiba na. Sa daling yung siguro lamang, ay talagang balik loob ka sa Diyos. Sorry Lord ha, sorry Lord. Yung mga ganyan po. At salamat Lord, mga ganyan, di ba? Kasi yung realization na yan, yung conscience na yan, ay grabe, aklarado at mapabilis na kasi sa atin ito eh. So, yun, kaya nga, Lord, palayasin mo ito. Lord, ito yung balakid ko sa buhay ko, palayasin mo ito. Yun, mga ganyan po. Sumuko ka at ibig sabihin, manahimik muli at aangkinin mo ang kalooban ng Diyos. Magsumamo po, magsumamo. Imbes sa pagsumamo ng 2 taon na ito, nanilihan sa iyo, magsumamo bilang Kristiyano na tayo po ay mapapasa Diyos lagi. Kung ano man ating mga ginagawa, kaugalian o mga asal, talagang magamit tayo. Alang-alang sa karya ng Diyos. Magaan lang sa ating kapwa, lalo na sa
friends of the Lord. Wala nang magsakitan pa, magparinig ng mga salitang masama, yung harsh words ng masakit na salita. Kasi friends friendly tayo ng God friendly tayo sa bawat isa. So yun po ang ating iningatan sa ating komunidad o lalo na sa Catholic Faith Defender. Ganun din po. Kasi wala naman tayong dedepensahan pa kundi ang ating pananampalatayang Katoliko. Catholic Faith Defender ka nga, pero kakaiba naman yung asal mo, hindi naman nagdepensa sa iyong sinasabing faith. O di ba po? Di pangit, di ba po? So lahat itong mga pangalan na mayroon tayo na ating kinabibilangan ay iningatan natin po. Di ba po? So maganda. Kung hindi, kung ano pang nagkulang tayo, kay na mahina tayo, yes Lord, kahit na sa katiting na ito, kumpara noon, palayasin. Ano mo, tinakwil namin ito, alisin mo sa aming buhay. So yun po ang pangalawang punto. Okay? Number 3, pupunta tayo sa number 3. Kasi maganda kasi yung nababalangkasin natin ng Ebanghelyo. Mga baboy. Masagana, di ba po? Yung sinasabi natin, yung livelihood, livestock, masaganang buhay, may ano tawag doon? Yung kabuhayan po, mayroon tayo. So ito yun. Buongiorno. Kung ano yung mga kabuhayan, livestock, mga livelihood, kung ano man mayroon ka, kaloob ng Diyos iyan. Kung anong mayroon ka, kaloob ng Diyos niyan. Dapat lang na lahat ay sinasabing, seek you for the kingdom of God and all the rest will be added unto you. Ginagawa natin iyan. Unahin natin ang Diyos at higit pa sa lahat. Yes po. At lahat na ito, ibalik, ialay natin sa Diyos. Kasi mula ito sa Diyos at sa Kanya lamang ito galing. At kung anumang mga papuri, karangalan na ating matanggap, aabot at mapa sa Diyos ito. Hindi ito hinto sa atin. Kasi sa Diyos lang ito eh. Kaya nga, ito yung nangyari sa first reading. Di ba po? Nandoon sila sa kasaganaan, pero mayroon pa rin silang injustisya. Nandoon sila sa kasaganaan, kapistahan. Lamang, di mas sinasamantalakan. Ganun din po, kung ang kasaganaan sa Ebanghelyo na mayroon ka na kaloob, livestock o livelihood, kung ano man mayroon ka, masagana ka sa iyong kabuhayan, hindi ito magiging hadlang na paglapit sa Diyos. Mula sa iyong puso, isip at lahat ng asal ginagawa ay buong-buong Kristiyano talaga sa harap ng Diyos, kaya-aya. Importante. Di ba po? So talaga, sagana tayo sa mga biyaya ng Diyos at lahat po ay mauna siya at ialay natin balik sa Kanya. At hindi lang pag-aalay ito sa bibig, selebrasyon kung anumang panglabas, performance, religiosity, kundi spirituality talaga na mula sa ating kaibuturan at mula sa ating asal gawa o galian ay tayong maging totoo at nagpatutunay dahil pinangangatawan natin sa ating mga ugali. So, yun ang number 3. Pupunta tayo sa number 4. Marami pa na. Pupunta tayo sa number 4 po. So, ito din ay pagninilayan na yung salita dyan na inulit-ulit, yung nasa lubong at itinaboy. Mayroon ba sa gospel po? 2 beses na mention yung pagsalubong. Pagsalubong ng 2 tao kay Jesus. At pagsalubong din sa mga tao na pagkatapos na ibinabalitaan ng mali, na yung si Jesus ay pinapunta ang lahat ng mga baboy doon at nahulog sa bangin. Maling balita, di ba po? Kaya na negative na fake news si Jesus po sa mga tao. Kaya nga, kinlaban sa mga tao at itinagalan at palayo sa kanila kasi si Jesus po sa kanyang presensya ay siya nagdala ng kasamaan sa lugar na yon. Matindi, no? Ang fake news, no? So, grabe. So, yun po. So, ano yun? Yung sinasabi natin na yung pagtaboy at pagsalubong. Okay. Itong pagtaboy at sa pagsalubong. Pagtaboy talagang pinapalayas, no? Negatibo. Ang pagsalubong, maganda sana. Okay. Pero doon lang sila sa pagsalubong, pero iba pala. Later, ang papalayasin pa rin. So, hindi sana, no? Sister? Pinaalis pa rin po. Okay. Yung Pinapaalis. pagpapalayas. So, matindi, no? So, yun po. Na ang sa lahat ng ating pagsalubong, salubungin na natin ang Diyos. May paniwala na tayo at hindi natin itaboy, papalayasin. Kasi siya naman ang mangingibabaw sa ating buhay.
may lugar, no? Yung sinasabing, a holy man, a holy woman, yung taong banal ay may puwang po, may lugar ang Diyos sa kanyang buhay. Pag hindi ka banal, hindi ka santo, santa, walang lugar ang Diyos sa iyong buhay. Ang mangyari, sinalubong mo lang ang Diyos at later on, itataboy pa. Buhay ng kabanalan, puri ng Diyos. Marami pa kayong nakikita dyan na punto na ating babalangkasin. Magtanong po kayo. Sige po, maraming salamat. Brother, ang Ay, tanong yes, lang sister. po ako. Yes po. Yung ano po, may sa Muslim po, hindi sila kumakain ng baboy. Yan daw po ang dahilan dahil dyan sa sinabi na yung mga demonyong nasa ng mga lalaki pumasok po doon sa mga baboy. Kaya yan daw po ang dahilan. Kaya yung mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Kaya susuriin daw natin lahat ng sakit andi dyan sa baboy po kinain natin. Yun, yung mga ganun po. Totoo po. Yan po. Yun. Kung totoo yan, sister, kasi yun ang sinasabing balibalita, yan ang maling balita naman. So, mula pa noon hanggang ngayon, maling balita, kung yun lang ang basihan. Pero hindi yan dyan, kasi gospel yan. Sa Old Testament po, sa mga Hudyo, ay talagang binibilang na yun kung alin ang mga tawag nila doon, yung mayroong apat na yung mga ibang klase kasi, may mga pakpak, may mga kaliskis, may mga hayop na talaga na ganito. Yung sabi nga sa mga may diabetes ngayon, oy, diabetes ba? O yung mayroong ang tawag, yung mga arthritis o ano pa, yung mga gout, oy, huwag kang kumain ng isda na walang kaliskis. O, yung mga ganyan po, huwag kang kumain ng crabs, mga ganyan po. So, doon po sa Old Testament, hindi lang dito sa Ebanghelyo, kasi Ebanghelyo iyan, hindi po, doon na talaga, kinakount na yan na alin ang mga hayop na nagbigay ng maling akala pa rin yun kasi wala naman scientific yan noon. So, maling ko na yun na pag-distinguish nila na itong mga hayop na ito, dahil kumakain ng ganito at ganito ang mga paa nila, ganito ang mga muso nila, ay yun po ay marumi. Okay. May mga kinukonsider na sinadyan na mga ang tawag doon kung dito pa sa Muslim na negosyo, ano yung tawag doon? Na may tatak na? Dumal, ang tawag ng mga Seventh-day Adventist. Bawal ang patubo ang paa, bawal ang walang kaliskis, bawal ang baboy dahil piyasukan daw ng demonyo. Sa Leviticus daw po, sa Leviticus sabi nila. Kaya sabi ko, doon po ako nag-aral sa Seventh-day Adventist yan ng high school. Kaya maraming mga bawal na binyagan pa ako. Maraming mga bawal ang mga seafoods na kung ano-ano. Maraming hipon, alimasag, bawal sa kanila. Amen. Ngayon, sa atin naman, ngayon, matindi ang tao, no? Yung invento talaga. Isa ganun pala, kasi walang scientific kasi noon eh. Ngayon, sabi nila, kahit na walang scientific, tapos may katotohanan. Okay, ang ginawa naman sa mga tao ngayon, okay, gagawa ako ng fish pan at papakainin ko ng maayos ang crabs, papakainin ko ng maayos ang shrimps, papakainin ko ng maayos ang mga walang kaliskis. O diba, ang sarap ng isda. So, ngayon, titingnan na naman sa mga buyers, negosyante yan, saan galing yan? Ano ang mga pinapakain diyan? O di ba po? O di po, hindi na. Tapos, matindi ko. Kasi noon kasi wala pang scientific at wala pang distinction sa sinasabing paano inalagaan itong mga animals. Okay, kaya nga by nature o natural lang talaga. Okay. Thank you po. Saka brother Ike, sinabi rin sa Paradiso, quando siamo venuti adesso, perché scendevamo, capito? piliting makaiwas na hindi na kasi hindi kayo scientific kasi basic noon. At kung scientific man ngayon ay mayroon ng mga pagpipiliin na natin by the use of our pagkakalam kung saan galing at saan siya na anong tawag doon na alagaan o pinapalaki ang mga crabs na ito, mga fish na ito, mga mushrooms kung ano. So maganda na sa ating kalagayan ay hindi na applied. Marami pong non-applicable sa Biblia na hindi na siya applied. At kung applied man, sa ating sinasabi ni sa mga doctors, mahina kasing kung ano yan, kundi kukunti lang. Wag damihan naman kumain.
Kasi yun ang nakakasama niya. O, di ba? Ang saya, sister, di ba? Ang saya. So, sarap kaya ng baboy. Na lalo na sa tayo, mayroon ng mga baboy sa atin sa Pilipinas na inalagaan na sinasabing baboy na walang amoy. O, di ba yung baboy na walang amoy? Tanang pinapakain ng maayos yan sa natural na kaparaanan at wala pang amoy. Di ba matindi? So, nakita niyo mga kapatid, may mga poultry piggery na mayroon pong mga ganyan na kinagisnan o paano inalagaan ng mga hayop. So, masarap talaga ang baboy. So, hindi na applicable. So, maraming hindi applicable na. So, brother, kaya nga dito sa pupunta tayo sa Spain, ay, ang mahal ng sinasabing prosciutto sa Italia, pero sa Spain, yung berane, yung beriana, ang mahal ng baboy na yun. Teriyaki. Oo, mamahalin yan. Kasi masarap, talagang masarap, maayos at malinis na pagkagawa. Di ba po? So, matindi. So, hindi na applicable sa mga ganyan. Kasi sinabi nga ng gospel din, o hindi nga sa gospel, sa Acts of the Apostles, na kung anumang na ginawa nila lang ng Diyos at inahain para sa iyo, hindi naman yan dumaan at diretso ng lulutuin mo lang, lilinisan mo naman yan. Ngayon, aalamin pa natin, inaalam pa kung saan galing, di ba po? Sa Diyos, linisan at kainin. O, di ba po? Hindi naman natin kainin yan krudo. Yung krudo, maliban ng sa isda. Yung krudo, ibig sabihin yung maro. So, na kilawin na hilaw. O, hindi naman. So, matindi talaga gamit ang natin. So, hindi na marami na non-applicable po. Sister Susan, tama yun na obserbasyon kasi yun ang sinasabi nilang dalan-dalan nilang gospel po ng mga nagpaparatang sa mga ganyan. Pero hindi lang yun. Hindi galing sa yung sinasabing Leviticus, sabi na sa Old Testament talaga ang practice. Na bago pa pinapasok ni Jesus ang baboy, ay marami nang nangyari kasi dinistinguish na yan. Kaya nga mayroon silang tatak halal, di ba? Yung halal. Halal ba yan? Yung yes, sa negosyo halal. ng Halal. sa mga Muslim, di ba? Opo. Pag halal, ibig sabihin yun lang kinakain at dapat kakainin. Tapos dito din sa mga Hudyo, yung kashmir. Kosher ba yun? Kosher. Di ba? Kosher ba yun? Yung negosyo. So, ibig sabihin, piling-pili ang karne na yan kasi ayon din sa mga Hudyo. O di ayos, so pupunta tayo dyan kasi may halal na tatak sa mga Muslim, kakainin natin karne, o pupunta tayo sa may kosher na yan sa mga negosyo. So di ayos, so matindi talaga, so marami nang hindi applicable. At kung mayroon man tayong pangalaga ng mga baboy na yan o kung ano man ng mga ayok na yan na pwede nang kainin kasi unang-una, gamit ang paglilinis, gamit ang isip, niluluto ng maayos at tinanggalan kung ano-ano pa. Pero anyway, hindi naman natin later on, sabi ng doktor, huwag namang ganihan. Kasi kung yun man ang sabi sa iyong tataas ang iyong presyon, tataas ang iyong sakit, tikim-tikim lang. Di ba po? Talaga, matindi. So, pagalitan, kaya nga pinagalitan sa maling kaparaanan, sa maling balita, pinagalitan talaga si Jesus sa mga tao kasi ganun ang isip nila eh. Na si Jesus ay siya lang sanhi. Sanhi ng bakit ka pumunta dito? Ikaw ang sanhi. Sanhi ng mga manangyari na negative sa aming buhay dito hanggang nabalitaan na lang na pati ng aming kabuhayan sa mga baboy ay talagang tinanggal ni Jesus dahil sa demonyo na yan. So, ang dahilan po, ang maling dahilan kasi maling balita. Okay? Sana ang katotohanan lamang hanggang ngayon sa ating panahon, ma-adjust naman. Alin ba talaga ang totoo at makatotohan? Na mula noon scientifically, hindi pa naman. At hanggang ngayon, at later on, hindi naman nakita namin kung nakakasama sa katawan. Amen? So, salamat sister sa observation talaga. Amen po. Salamat po. Sinasabi rin, Brother Alex, na lahat ng pumapasok sa ating bibig ay hindi nakakasama. Ang nakakasama yung mga lumalabas sa ating bibig. Yun ang nakakasama. Yan, totoo. Yun. Sinabi naman ni Jesus na Brother, kaya po siguro inano ni Jesus dun yung galing talaga sa puso. Yung dalawang lalaki sa baboy, kasi po ang baboy po kasi baboy po
kumbaga nanunungkal po ng dumi, yun, baboy yun. Pero parang yun tulad po niya yun, sa mga taong hindi po sumusunod sa kanyang ang mga sinasabi. Kaya parang doon niya inagay sa baboy, mga baboy kayo, hindi kayo sumusunod sa akin. Ito ang sa iyo. Ganun po ang pagkakaintindi. Yes, so tama din yan, no? Tama din yung obserbasyon na yan bilang simbolo ng baboy kasi ang nguso nila palaging nabubungkan ng madumi. Ganon din po, pag hindi tinataas ang ating isip, damdamin, mga mata sa Diyos, at palagi na lang iniisip ang kung ano man na marumi na mayroon, negatibo, kasamaan, at dito lang tatalang yuyuko lang, hinahanap kung ano pang mga treasure dito sa mundong ito, pero marumi, masama pala, may gaya din sa simbolo na sinasabing ang baboy po ay palaging nasa baba lamang yumuyuko at hinahanap ang mga masama kasamaan po. Okay, ganda din yan, sister, ganda din yan. Tama yan. Talaga, simbolo ng baboy. Pero hindi natin, sabihin natin, sister, basta ulitin natin na may mga baboy na ngayon high-tech. No? May mga baboy na ngayon na malinis. Meron na po. Meron na po. Kaya nga May naka-aircon pa. Baka dati kaya nga. Kasi unang-una, mayroon na nag-alaga. Ginawang domesticated pet. Ang baboy. Wow, kasama-sama sa bed. Wow, matindi ito. Hindi lang aso, hindi lang pusa. Baboy. Tinuturuan, kinakausap. Matindi ito. Wow. Di ba nalala niyo yung sine? May sine pa dyan, no? Yung mga nagsama-sama ang lahat ng pet. Tapos ang nanguna sa kanila, baboy yung pinatalibihan nila, baboy. Matindi. Wow. So, may high-tech na talaga. Kaya ngayon huwag natin kalimutan kasi hindi pagsisira sa mga kabuhayan sa Pilipinas na sinasabing mayroon tayong malinis na baboy at walang amoy. Baboy na walang amoy kasi galing daw sa tigil sa magandang pagkaayos at magandang pagpapakain. Di ba? So, hindi natin sirayan ng mga negosyante. Pero alamay natin na kung anumang mga negosyante yan o anumang kabuhayan nila, sana ang lahat na ito ipasa Diyos po na kasaganaan, kabuhayan kasi mula ito sa Diyos. At talagang hindi tayo maitaboy at papalayasin niya tayo ng Diyos. Kundi magpapasalamat, magpuri tayo sa Diyos at makiisa tayo sa Diyos. Dahil sa isang instrumento na nangangalaga at na papatuloy pang ating kabuhayan. Hindi ba po? Maganda, no? So, depende na lang talaga pag-isip ng maayos. Wow, purihin ang Diyos mga kapatid. Talaga, ano pang masabi niyo? Ang ganda natin ipanghalip. Brother Ike, Yes po. isa pa po. Fake news po talaga yung sabihin na ang baboy yung paniniwala nila marumi dahil pinasukan ng demonyo. Oo nga po, noon yun, 2,000 years, ilang years na po ang nakakaraan. Yung mga baboy na yun na nagtalunan saan ba nagtalunan? Nagtalunan yung mga baboy. Sa bangin. Ay nagtalunan sa bangin. Uy, wala na po yun. Ni kamo maging bakas man lang nun, wala na. At ngayon din naman po, yung mga baboy po na halimbawang namamatay sa sakit, sabihin na lang marumi, hindi naman po talaga kinakain na yun, inaano na yun. Maliban na lang doon sa mga taong mapagsamantala, namatay na, papatayin ulit, ibebenta. Yun po talagang marumi. Pero po yung mga alaga, kasi po ako nasa laking probinsya, talaga pong nag-aalaga kami ng mga ng nanay ko noon, tulong niya sa amin, sa tatay ko para makapag-aral, talaga po nag-aalaga ng baboy. At malinis po talaga, hindi po marumi. Ang yan ay ginawa ng Diyos. Ginawa po ng Diyos yun, pagkain po natin. Lahat ng nilalang ng Diyos, malinis yan, kakainin lahat natin in moderate. Wag lang po yung kakain ka ng isang buong baboy, mamamatay ka nga. Yun nga ang masama. Yun nga po ay yung masama. Pero lahat niyan, sabi nga ng doktor, ano man ang sakit mo, ano man ang kalagayan mo, lahat ginawa ng Diyos yan dahil kailangan ng body natin. Wag lang yung sorry sa word lamon. Kasi pag lamon, masama na kasi sobra na yon. Ikaw lang ba ang tao sa mundo? Ang daming nangangailangang kumain.
kain lang daw po tayo in moderate. Yun po ang ang kalooban ng Diyos. Kain lang tayo ng moderate para ma-share sa iba. At hindi po masamang kumain ng baboy kasi po maano ko yan kasi marami po talagang kumakain at nag-aalagang ginagawang hanap buhay talaga ang baboy at malinis po talaga. Amen po. Yun lang po. Maganda. Didepensahan natin ang baboy, sister, kasi may marami nga tayong pista sa atin. Oy, palakihin natin baboy para sa malaking karawan o pista, di ba? Oo. Matindi doon. Ay, buhay talaga. So, ayon sa sitwasyon, sa Evangelyo, yes po, nangyari yon at hindi na naulit din iyon. Okay? So, kung may maulit pa, ay huwag tayo dyan. Basta ako'y kakain ng baboy. Ay, buhay talaga. Moderately. Moderate. Maganda. Control lang. Self-control, eating wisely. Kasi what you sabi nga, what you eat, kung ano man kinakain mo masobra, ay talagang lamon na, wala, no? Ay ganun din talaga maging ganun din. Maging ganun. What you eat, what you become. Okay? Kahit po masarap ang lechon, isang slice lang, kapiraso lang, tikim lang, okay na. Para rin sa iba. So maganda yan, sister, kung bibili ka ng 1 kilo, tapos ika ng isang tao diyan sa bahay, ay pumahagi mo na para maiwasan mo na. Talagang pumahagi mo 1 kilo, sobra pala ito. Pero sige, sister, hati tayo. Bigay ko na sa ito kasi sobrang to sa akin. Ganda, no? Nakapamahagi ka pa. Tikim ng litson, tikim. Brother, ay chicharong baboy na lang. Matindi din, no? So tingnan mo, wala talagang matapon sa baboy. Ang paa, ang kuko, hindi ko alam kung paano. Kinakain din po yung kuko. Kinakain na rin po yung kuko. Balahibo na lang ang tinatapon. Okay. Mix Carol si Charon. Mix Carol si Charon. Sabi nila bawal daw ang dinuguan. Dinuguan baboy pag masarap ang pagkakaluto. Paborito ko yun, ha. Naku, talaga naman po. Lalo pag may puto. Amen. Amen. Sarap. So sa lahat ng ating mga kasarapan naman natin ngayon, talagang kabuhayan, kasaganahan, ay mapasa Diyos talaga ito. So, kasi ay mula ito sa Diyos, ginawa ng Diyos ito para sa atin. Ayosin na lang natin kung paano natin ito alagaan at gamitin at hindi mapasama ang ating katawan. O, di ba? Ang sarap, no? Sa brother ay, wag lang pong kakalimutan bago sumubo, magdasal, ipagpasalamat sa Diyos at lilinisin ni Lord yon. Amen po. I-bless niya yung para sa kalusugan ng ating katawan. Amen po. Amen. So yun, ang sarap, no? Ang sarap talaga namuhay na mayroong blessings before meal, no? Bless to God before meal. Okay? And after, of course, pasalamat after meal also. Blessing and thanksgiving after meal. Diba? Sarap, purihan ng Diyos, mga kapatid. So ano pa ang mga nalala niyo, nagising ang inyong mga isip, damdamin sa ating mga binabasa. Amen. Amen. So, ito yung tanong, mga kapatid, na sa buong readings o sa daming readings natin nga, first reading, Salmos, Gospel, maraming mga points iyon. So mayroon talaga tayo o sa buong araw na ulit-ulitin ting pagbasa kasi mayroon nakapantik sa iyo diyan. Ano kaya ang maging paksa o isang konkretong panawagan ng Diyos para sa iyo dito? So yan, sasagutin natin ang bawat isa dyan. Halimbawa, kung masabi ka na sa paksa kung ito ay panawagan na hindi ako mag-fake news kasi baka mabalitaan na lang na ang pagdalo ni Jesus sa nayon na yun o pagpasok ni Jesus sa bawat isa sa atin ay maitaboy at mapalayas pa. So, ma-fake news na tayo diyan. Kung hindi, salubungin, tanggapin ang kalooban ng Diyos at hindi mapapasama ang mga balita. Yun, ang katotohanan na siyang biral sa bawat konkretong kaparaanan sa oras na ito. Mayroon din nga isa sa atin masabi nga na hindi ako diyan kundi dito sa sinasabing ang kapangyarihan ng Diyos kahit saan man tayo mapunta as siyang mangingibabaw. Maging masama man yan hadlang,
daan man yan natahakin natin na mahirap, at kung mayroon pang demonyo na alili dyan o maging hadlang sa daan, at talagang Diyos po ang nangunguna na ating kasama. Pwedeng ganun din ang maging paksa sa iyong buhay na maging makaantig dala-dala mo sa buong araw nito. At marami pang iba na kayo na po ang maulit-ulit na magbasa nito at mahagilap ninyo ito sa panawagan ng Diyos sa individual nating kaparaanan sa kanya-kanya nating sitwasyon nito. Maraming salamat po. Amen. Sabi nga, Brother Right, maging makatotoo tayo, huwag mapagkunwari, maging tapat at totoo lahat ang ating sinasabi at ginagawa basta't nauukol sa ating Panginoong Jesucristo. Pagkat pagkukunwari, lalo tayong magkakaroon ng kasalanan, ng pakikitang tao, pakikitang mabuti ang ginagawa, puro pakitang tao lang at puro kasinungalingan para lang siyang maging magaling at maging sikat sa mga nakakakita at mga nakakarinig. Amen. Amen. So, wow. Totoo, na maging totoo na yung pagsamba, pag yung namumutawi sa ating bibig, pakirinig natin sa ating damdamin, salita ng Diyos, hindi lang diyan. Hindi lang religiosity o kapistahan, kundi ay talagang buong pagdiriwang ito na ang Diyos po ang siyang ating narinig hanggang sa ating pagsagawa, pagsabuhay. Yan, maganda yan. Totoo mula sa isip, salita, hanggang sa gawa. Okay, maging tapat. Tapat mula sa narinig hanggang sa isinasabuhay, isinasagawa. So maraming salamat mga kapatid. Talaga ano pang mga tema? So kayo na lang po ang maulit-ulit, magulit-ulit ng pagbasa at maging diin ng pansin ninyo ito sa buong buhay ngayon. Kasi alam naman natin na tinitingnan ko rin ang balita sa atin sa Pilipinas kung talagang tuloy-tuloy yung mangyari dyan sa Pilipinas. So magdasal tayo kung ano yung mangyari. Okay. So yun po, magdasal tayo kasi tuloy-tuloy na mayroong cambio, change of heart and mind para sa ating mga leaders po. Para sa ating mga leaders na kung sino man na ang mamumuno o magbago na. Okay. Opo. Whatever will be. Sira. Isara-sara. Oh, isara-sara. Si Lord ang mangunguna sa pagbabago, sa pagpapabago. Yes. Kaya kailangan natin talagang panalangin siya ang silos. Kung mayroon mang the government, kung ano mang hinihiling ng taong bayan na maduransa talaga, kasi bakit nagwilga, nagrally, kung siya man ang manatili, ay magbago na at ibigay na, wala ng pagtakip at ibuhos na ang pagbalik ng pera. Ay kung wala, ay lumayas na kayo dyan. So, lumayas na kayo dyan kasi hindi na kayo nagbago. Yan hindi na gusto ng bayan yan. Pag hindi na gusto ng taong bayan yan, ay hindi ayaw ng Diyos yan. Ayaw nga ng Diyos ng korupsyon. Ayaw ng Diyos ang pagnanakaw. Ayaw ng Diyos nasa 10 commandments yan. O di kung gusto nila mamahala at manatili, magbago sila at ibalik nila ang nasamsam nila ang tira ng bayan. Di ba po? At makulong, dapat makulong. Ay pag hindi, ay umalis na kayo dyan, no? Palayasin talaga kayo. Kaya the voice of the people is the voice of God. Di ba po? Kahit anong nagtitipon dyan, may iglesia ni Cristo man nag-lead o ano-ano pa, basta pag sinabing voice of the people, majoransa na yan, ay voice of God yan. Yes. So matindi yan, no? Titingnan natin mga kapatid, talang tulong-tulong lang. Kasi kami dito, nasa OFW, ay di, kung ano mong panawagan na suporta, kasi naisip nga namin dito na yung peaceful rally, kahit na walang kuwan yan, kahit na walang permiso yan, peaceful rally kasi hindi ka nagsisira, nag-peaceful rally kasi laban na sa panggigipit o panggobyerno na hindi na nasa katiwalian na. Tayong mga OFW dito sa ibang kuwan, kasi ang OFW na lang yung sinasabi na ang tawag nila, isa na napakalaking kaparaanan na naugnay pang ating ekonomiya sa ating bansa. So ngayon, ang mga OFW, kami mga migrants dito, nagtitipon-tipon kami, nagsabi kami na kung ano manghingiin na tulong, na kung sino mang lalabas ng mga tao na kailangan talaga masuporta ang tubig, pagkain, magpapadala kami kasi kailangan yun kasi gugutumin sila sa lahat. Sa Malacanang, kung ayaw nilang umalis, o sa mga kampo ng militar na gusto pa nilang katiwalian, paglaban, gugutumin sila lahat dyan kasi ang mga taong bayan lalabas yan at papaligiran nilang kampo, papaligiran ng Malacanang at walang makalabas. Sa ilang araw na hindi sila makalabas, mayroon bang makalabas-pasok na pagkain? Wala. Hindi sila pagkakain, gugutumin sa loob. So lilipad na lang pusa. Palagay natin, lilipad na lang pusa si Marcos. Ay hindi yan.
paglilipad ng pusa at nagugutom ng kanyang iniwan, ay talagang bubuksan niyang Malacanang at magbago ng gobyerno. Ganon lang yan, hindi na yan makabalik. Ganon lang talaga yan. So, ibig peaceful rally, ibig sabihin, wala namang makalipad, wala namang magsisira, o wala makalabas ng militar. Ano bang mga militar laban sa mga ang dami ng taong bayan na papaligot, upo lang doon at babarikidahan na lang yung mga kampo na yun, hindi makalabas. O di ba? So, sa madaling sabi, kung magkaisa lang talaga sa ganyang layunin, na gusto na kaming bagong bayan, bagong bansa, bagong leader, ay talaga, magawa yan. Kasi susuporta naman tayo, ang lahat na nasa labas na napapalibot ay masuportahan sa mga pagkain at sa mga tubig. Habang nandoon ang sino man nasa loob, ay talagang gugutumin sila kasi walang papalapasin at papasukin at bibili makapagkain sila doon sa loob. Ganun lang yan eh. Pero tingnan natin po, tingnan natin. Bahala na si Lord. Napapunta na tuloy tayo sa ating Sa pagiging kanya na tayo rebellion. umasa talaga. Rebellion. Asahan natin ang kanyang pagkilos. Leader sa laban sa katiwalian. Totoo kaya maraming salamat po. Salamat po, Okay Brother Ike. Maraming Salamat salamat po sa magandang paliwanag mo. Thank you, Brother Ike. Thank you po. Thank you po, brother. Salamat, Brother. Di ba, Brother Ike, minsan, si Brother Fernan. Si Brother Fernan. Brother Fernan, baka meron ka pong gustong ibahagi tungkol dito sa Ebanghelyo. Katatapos lang ni Brother Ike. Talaga namang tunay yung sinabi ni Brother Ike, ano? Napakasarap ng baboy. Amen po. Pero purihin ng Diyos kasi nga, so magitan niya, nilinis niya ang lahat para makain natin ng maayos. Pero napakaganda rin ng ating gospel ano sa araw na ito na talagang ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangalan, lahat manginginig, lahat matatakot, lahat magtatakbuhan. Amen. Kaya walang ibang dapat pasalamatan kundi ating Panginoon ano. At maraming salamat Brother Ike sa napakagandang pagpapahayag. At sa inyo rin mga kapatid, maraming salamat po. Yun lang at ako'y going back to work na. Salamat po. Amen po. Thank you po sa iyong maigsi pero malaman na pananalita. Brother Ike, nandiyan pa ka pa rin po. Brother Ike. Minsan naman din ang tao parang mga baboy yan. Hindi sumusunod sa Diyos. Ang hinihingi lang ng Panginoon Diyos sa atin ay pagbabago, pagsasakripisyo, pagtalikod sa mga bagay na ating kinagigiliwan, mas inuuna pa yung kesa sa Kanya. Pinipili lagi yung nasa comfort zone. Hindi basta-basta makayanang tanggapin yung kalooban ng Panginoon na kunting sakripisyo. Hindi lahat puro kaginhawahan. So, ang ganda. So, may negative lang talaga ay simbolo sa baboy o may positive din, positive talaga na nagbigay ng kasaganaan. Kasi ang baboy ay nagbigay ng kasaganaan ng mga bilbil nila. Kasaganaan na maging masagana, masaya din ang tao na kumakain ito na malinis na. Okay. Matindi na. Wow. Puri ng Diyos mga kapatid. Sister Carolina, baka magaan pa po si Brother Ike sa FOD. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, bro. Sa inyo ni Brother Fernan. Thank you po. Okay po, reflective song na ba tayo? Yes po. Okay.